beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you, March 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakatabahan ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi naman nangyari at hindi naman nag-connect sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy ang nakukuha natin. Sana yun ay maintindihan mo. Igalang natin kung kaninong energy ito, no? Every week by week tayo. 4 weeks ang meron sa March, kaya week tayo magano. Possibility happen yun, ha? But increase your effort if you want to achieve your goal. Yan, may mga situation na kailangan mo atang ipagpursige, no? Sa nakikita ko dito, baka medyo kulang pa. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, sa pera mo yan, sa relationship mo yan, sa mga gusto mong goal na ma-achieve into your life, mas bigyan mo pa siya ng effort para ma-achieve mo siya. Para, siyempre, you're on the road to success. Maaring ito na yung road to success, kaso kulang pa siguro sa effort, ano? Kaya medyo, pero it's up to you, paano mo siya i-handle. And we have the will. Indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Ito yun, no? Yan. Diba? Kung gaganyan lang siya, ikot lang siya ng iikot. Diba? Ibig sabihin, walang nangyari. Diba? Kaya kailangan, lagyan mo siya ng effort para mag-success yun. Kung ano mang saang sitwasyon yan, ipasok mo yung sarili mo. Kasi walang mangyari, diba? Pag hindi mo try na tayo. Hidden secret can harm you. Kung ano man itong mga hidden secret, maaaring may mga secret na maaaring malaman mo, no? Na baka ito yung mga situation na kailangan mong alamin, no? Kung ano man yan. Pero masakit man o hindi, kailangan mo i-face yun, no? Kung ano man yan. Kung ano mang, baka ikaw may sikreto ka. O kaya may mga sikreto ka na gusto mong alamin. Baka natatakot ka. O kaya alam mo na pero hindi mo mabigyan ng effort. Go to the flow ka, nagiging will ka. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, kung ano yan, ipasok mo. May mga sikreto na ikaka-harm mo daw. And take care. Enemies are working against you. Uy, tingnan mo, andito rin si Cobweb, oh. Protected from negative forces beyond your control. Yan. Kung ano naman ito, protektado ka naman. Pero you need to protect also yourself. Hindi porket sinabi na poprotektahan ka ng mga guides mo, hindi mo protektahin sarili mo. Diba? Tandaan mo, may mga enemy ka na may gustong gawin sa'yo. You need to trust more to your intuition, no? Sa nakita ko dito. Kung ano man yan, sa ang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang iyong first week, Libra. Libra in first week, March 2025. Anong possibility happen sa'yo? Nako. May mga conflict, sa nakita ko sa'yo dito. Eto na ito, eto to. Siya nakita ko dito. Ito na nga yun. Kailangan mo talagang bigyan ng effort, no? Kasi it's up to you to make it happen. If you want a positive outcome sa buhay mo, kailangan mo kumilos dito, no? Kailangan mo mag-action, no? You need to be creative sa sarili mo, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, diba? Nasa sayo yan. Kung gusto mo Ang nakikita ko sa'yo dito, by the first week, ang nakikita ko, may mga situation,
may mga idea ka na gusto mong mabago o gusto mong magkaroon ng magandang result doon, pero hindi mo alam paano mo gagawin yon, no? Ang nakikita ko sa inyo, you go to the flow, maaring ganun sa iba. O kaya naman na yung sitwasyon na there's a lack of curiosity ka doon sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun, no? Kaya nakikita ko sa'yo, hindi mo alam kung saan ang iyong tamang daanan dito, no? Pero ang sabi dito is kumilos ka. Yung iba kasi dito, hindi ko alam kung ikaw or someone, ako nakikita, na nawawalan, may tao na nawawalan ng interest. O kaya may tao, paano ba, may tao na siguro hindi niya lang alam paano mag-umpisa o paano gawin, or may tao dito na nawawalan siya ng interest to change or kumbaga, paano ba i-explain yun? Kasi may tao dito na wala siyang nararamdaman. There's no love. May tao na nagsisinungaling, lying, dishonest, tao na nagkakaroon ng pagtataksil, yan, karelasyon mo man yan, anak mo man yan, magulang mo man yan, diba? O karelasyon mo man yan, kasamahan mo sa trabaho yan, no? O kaya iba dito, bago yung tao yan, diba? May tao kasi nagsisinungaling. May tao na walang nararamdaman, and then may tao na cheater. There's a cheating. Ako nakikita, maaring babaero, lalakero, or anything, any cheating. Ako nakita, pero may nagsisinungaling dito. No, you need to getting away with something in your life na kung alam mo naman na hindi siya nagkakaroon ng growth, or alam mo naman na hindi nagkakaroon ng success dun sa bagay na yun, if you want talaga ng stability into your life, kailangan mo talaga na mag-action dito. This is a time to create, is a breakthrough para sa'yo. Kuwaga, kasi ang nakikita ko sa'yo is naguguluhan ka. No? Andito yung situation na inside, medyo drain ka, outside, pinapakita mo na you're okay, pero hindi. Na you're stable, pero hindi. Sa nakikita ko dito. Siguro iba sa inyo nakakaramdam na rin kayo ng pagka-boring. Di ba? May tao dito na hindi siya very supportive sa'yo, or hindi kanya pinapahalagahan mo siya, pero siguro siya, sa nakita ko, hindi siya supportive, and parang hindi ganun kahalaga yung situation na yun sa kanya sa'yo sa kanya. Ano ba Tagalog ko? Engot. Ganun. Di ba sa inyo makakaramdam kayo na pagka-boring, pagkainip, pagkayamot? May nakikita ko dito na tao na parang pagpapabaya or wala siyang interest for something. Ganyan. Halimbawa, you have an idea. Halimbawa sa sarili mo halimbawa you have an idea to pursue para kasi gusto mong magkaroon ng stability into your life. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Pero naguguluhan ka kung ano yung kung paano mo uumpisahan o paano ka mag-a-action. Para ang nangyayari sa'yo is bahala na effect. Parang ganun ang nakikita ko. Bahala na. Kumbaga kung ano na lang. Kumbaga hindi ko nakikitang nag-action ka, pero you need to take it action ang sinasabi dito. No? So iba sa inyo is may mga quarrel, conflict, malaki man o maliit yan. Kung kanino man yan, no? Iba dito, tinatanggap na lang kasi. Iba dito, may mga sitwasyon dito na tatanggapin mo na lang. I-accept mo na lang. Kahit na hindi siya nakakaganda o hindi nakakagood. Yan. Kung ano yung idea mo, i-force mo para magkaroon ng, kaya dito siya dito siya pumapasok. Yan.
Second week ni Libra. Tandaan mo, you are worthy, Libra. Kailangan mas mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo than others. Pero nasa sa'yo yun. Pero mas maganda kasi yung gano'n. Pag alam mo na paano mo mahalin yung sarili mo, mas malalaman mo paano magpahalaga o mas malalaman mo na kung sino yung tao na totoong nagpapamahalaga o nagbibigay ng pagmamahal sa'yo. Okay, but the second week, you're manifesting, talaga hindi yung manifesting victory, success, and achievement with something, no? Sa nakita ko. Pero, ang nakita ko dito is, yes, may mga gusto kang hinihiling o may mga pangarap ka na gusto mong makamit this time. Gusto mo talaga ng satisfaction into your life. Kaso nandun yung sitwasyon na minamanifest mo lang siya. Hindi ka nakakapag-decide dito, no? Yeah, may mga decision making ako na nakikita dito sa second week mo na kailangan mong desisyonan para makuha mo tong success and victory mo. No, kasi ang nakikita ko dito by the second week, may mga bagay o sitwasyon ka sa buhay mo na malilito ka o kaya hindi ka agad makakapag-desisyon, ganyan. Pero aasamin mo yon. O kaya may mga bagay na medyo mag-worry ka by this second week, ganyan. May mga iba naman sa inyo, andito yung sitwasyon na maari magigising, tulog-gising kayo, pagising-gising sa gabi, tapos yung mga sitwasyon ako na nakikita sa inyo na maaring mananakit yung ulo nyo, magkakaroon ka ng mind drain, o kaya may talagang may insomnia kayo, ganyan. May mga pag-aalala, may takot sa iba, worry, anxiety, stress, ako nakikita sa inyo. Magkakaroon sa inyo ng mga delay dito, no? Kaya ang sinasabi ko dito, indecision, yung situation na may didesisyonan ka na maaring hindi ka makapag-desisyon agad, pero I hope walang magka-delay. Kasi if you delay it, hindi mo makukuha itong si victory and success, no? Or yung achievement na yon. Kumbaga, kung iisipin mo lang siya ng iisipin, pero hindi ka nag-a-action, gano'n, no? Tandaan mo, choices is always available is nasa sayo, no? Kaya, ang nakita ko dito, huwag kang ma-frustrate, huwag kang mag-alala, i-release mo yung, kailangan mo kasi i-release yung takot mo, no? Sa nakikita ko dito, harapin mo yung takot mo. If this is a time to think, kailangan you need to use your mind and intellect. Sa nakikita ko dito, kung gusto mo magsalita ka. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Diba? Obstacle must be faced dito sa second week mo. Huwag kang magpa-trap. Tandaan mo, you are not a victim. Huwag kang magpa-victim. And then, ang nakikita ko rin dito is, huwag kang magkaroon ng self-imprisonment sa sarili mo kung anumang sitwasyon na medyo nagkakaroon ng sadness o nagkakaroon ng frustration sa nakikita ko dito. Kasi hinihiling mo yun no? Kumaga, i-push mo, diba? Kung ano man itong sitwasyon para makuha mo to. Huwag kang, pag hindi mo siya, hindi ka nag-action dito, walang mangyaring victory and success. Yan, may mga sitwasyon daw ako na nakikita dito na ganun nga. Maaring mag-worried. Kumbaga may mga papasanin ka na lungkot, yan, mga burden. I hope wala namang past situation ako na hanggang sa March na second week, bit-bit mo yun. I hope walang ganun, di ba? Kasi I hope din wala kayong pagsisisihan dito. Magsisisihan nyo pag hindi kayo nag-action, di ba? So, kung anumang bagay na gusto mo ma-achieve sa buhay mo. Di ba? Kasi which come dito, you need to ending something Kailangan i-end mo yung bagay na yun. Or change a decision. Harapin mo yung takot mo. Kung ano yung magiging outcome, you need to accept it, di ba? Yung sinasabi dito. Kaysa hindi mo harapin yun.
mas lalo ka lang mai-stress, mas lalo ka lang mag-worry. Kung ano man yung sitwasyon niya, may mga decision making ka na gagawin by the second week. Tingnan natin ang iyong third week. Iba dito, may malalaman kayong katotohanan. Kaya nahandito siya, si hidden secret can harm you. Dito siya papasok. Pero, nasa sayo to ha. Kung ang ikot ng wheel mo ay paikot-ikot lang, hindi gumugulong. Ikaw pa rin to. Kaya, you need to take it action. Diba? It's up to you to make it happen. Third week. Iba sa inyo, may problema kayo sa money? Financial? It's third week. Okay. Tingnan natin. Uy. Devil. May devil. Okay. By the third week, ang nakikita ko sa'yo is may mga paplanuhin ka. Parang magkakaroon ka ng, strategy. Magkakaroon ka ng mga strategy situation into your life. Andito yung may mga a-actionan ka. I hope mag-action ka ha. Huwag ka magpa-stuck. Okay? Sa nakita ko to. Kasi if you stuck, walang mangyari sa'yo. Gumamit ka na isang strategy with the third week. Ang nakikita ko dito, this is the time to move. This is the time to plan or to move. Kailangan sa'yo is a movement. Kailangan sa'yo is magkaroon ka ng clarity or this is the time to decide sa mga pagbabago mo sa buhay mo. Kasi sa nakita ko dito sa'yo is you're holding back to change to your best version. No? Kung ano mang sitwasyon na pinagdadaan mo o pagdadaanan mo this time. Sa nakita ko dito. Kailangan mong magkaroon, kasi alang nakikita ko sa ito, alam mo yung gagawin mo. You know how to do, pero maaring nai-stuck ka or mangyayari sa'yo this time, I hope huwag naman mangyari. Mangyayari sa'yo this time, parang maghihintay ka pa o maaring ang tagal mo nang hinihintay yung sitwasyon na yun, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-action. This is a time na magkaroon ka ng strategy to take it action doon sa sitwasyon na yun. No? Or, maaring iba sa inyo is may mga i-analyze kayo or you need to analyze or magkaroon kayo ng progressing dun sa bagay na yun or strategy talaga ang nakikita ko dito para hindi kayo totally ma-stuck. Huwag kayo magpa-control sa isang sitwasyon nyo sa buhay nyo. No? Kailangan sa'yo dito is pagbabago. Yan. Yung iba naman sa inyo, I hope walang tao kasi lumalabas din dito si Bat. Ito. Lumalabas dito si Bat. Dito sa reading na to. The enemy. No? Sabihin, may tao na nakokontrol ka ng situation or may sitwasyon na nakokontrol ka to stuck dun sa bagay na yon o sa sitwasyon na yon. It's time to move, no? And trust more to your intuition. It's time to revert. Kailangan mo ng clarity, decision making, trust to your intuition. And if you want talaga ng peaceful sa buhay mo or pagbabago talaga, kailangan mo talaga ng change. Mag-actions ka. Mag-action ka. Have faith, no? Sa nakita ko rin dito. I hope hindi naman ganun ka ma-stuck totally, no? Kasi nasa sayo daw to. Kung magkakaroon ka ng strategy, ganyan, makakaalis ka dun sa bagay na yun. Halimbawa, ano bang mga example? Halimbawa, wala akong ganong ipon. Ano dapat kong gawin? O babawasan ko na yung mga pagbili ko sa mga court. Pagbili ko sa mga internet, lagay ng court, yan. Ibawasan ko na yon.
Diba? O when it comes to a health, anong dapat mong gawin? O babawasan ko na kumain ng junk food, mag-change ako ng ganun. O sa pera, ganun din, diba? Magtitipid na ako, hindi na ako bibili ng kung ano-ano, mga ganyan. O kaya sa love life, ganun din, diba? You need to decide. Diba? Kung sa mga bagay na sitwasyon mo, kailangan mo dito is strategy. Kailangan mo dito is to take it action. If you want a positive outcome into your life, umaksyon ka. Walang bunga na kusang babaksak dyan sa harapan mo nang hindi ka nag-a-action. Okay? Iba sa inyo, baka mag-action, pero sana tuloy-tuloy. Tingnan natin ang iyong 4th week. Mag-ingat ka rin kasi ang nakikita ko sa'yo dito is may tao na nagkakaroon sila ng dark thoughts sa'yo, no? O may tao na masama ang pakay niya sa'yo. Bali, may tao na ayaw kanya maging masaya, o kaya may tao na, o situation na nakapagpapapigil sa iyo. 4th week. Okay. Sa 4th week is, ang nakikita ko dito is, may mga marireminizing ka daw na past situation sa buhay mo. Sa nakita ko dito. Siguro mga the good things, bad, happen, o kaya yung mga kaibigan mo, karelasyon mo, kamag-anak mo, anak mo, kaya may mga marirevisit mo yung nakaraan. Ganyan, mga memories from the past. Sa nakikita ko dito. Devil again, oh. Panalo lang, ah. Devil lang, ah. Yeah. Siguro this time, pagka na-revisit mo yung the past situation mo, maire-release mo na yung sarili mo. Siguro dito is mag-move ka na by the 4th week. Yan, baka marami kang i-move forward. Marami kang sitwasyon na a-actionan this time dito sa nakikita ko dito. Baka i-release mo na yung sarili mo sa mga bagay na alam mong hindi ka nag-growth, ganyan, or you need, no? Sa nakikita ko dito. Yan. And then also, sa nakikita ko sa'yo dito is, maaaring magkakaroon ng communication with someone. Ako nakikita dito. Tao, siguro ikaw or vice versa, makikipag-communicate sa'yo. Siya yung tao na or may namimiss ka niya, communication or mamimiss ka niya. Na tao na maaring karelasyon mo dati, nagkaroon kayo ng pangukuan, o kaya magulang mo, o kaya yung iniwan ka sa ere, or vice versa, o kaya yung anak mo, ganyan. Sa nakita ko dito. May makikipag-communicate sa'yo. And also, may reunion, o kaya may mga magkikita-kita. Ako nakikita dito. Pero ang nakikita ko, kung may mag-aaya sa'yo, na parang hindi ka sasama. Dito. Para mas pipiliin mong hindi makisalamuha. Sa iba sa inyo, yun na nakikita ko. If ever na magkakaroon ng communication with someone. Diba, mag-aayaan, ganyan. May mga pupuntahan. And then also, ang nakikita ko dito, may tao na may biglang mangyayari. Oo, kasi dito parang nakita ko may biglang makikipag-communicate o biglang mangyayari sa'yo. Sa nakita ko dito. Mga biglaang lakad, mga biglaang communication, pero you need to be aware, no? Ang sinasabi rin dito, you need to be aware sa mga salita mo, sa mga sasamahan mong tao, yan. Kumbaga, you need to use your head when making a decision dito sa nakikita ko dito, Yun ang nakikita ko. Tsaka, wag kang Huwag kang magpa-under sa ibang tao if ever na mayroong mga under sa'yo. Sa nakita ko dito. Kumbaga, be the emperor. Maging emperor ka
have a rules, ganyan, maging matatag ka kung ano man yung mga sitwasyon na magaganap sa buhay mo by the 4th week. You need to be aware kailangan magkaroon ka ng self-evaluation sa 4th week. Okay? You need to trust to your intuition and learn from the past. Okay? Kaya nga sinasabi dito a memory. Diba? Kailangan alalahanin mo yung mga naganap o nangyari sa'yo in the past para hindi na mangyaring muli. Huwag mo nang ulitin yung dati. Ang sinasabi dito. Okay? Huwag mo nang ulitin ang nakaraan dahil ikaw rin ang masasaktan at the end. Diba? Let go the past. It's done. If ever na meron mang mangyari. O ano man yung sitwasyon na yun. Huwag mo nang gawin muli. Arigato namaste, God bless.